Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin natin ang mga trinkets ninyo. So, we have the butterfly. Ayan. So, this is change and transformation. Ano? So, maari ditong you're going to do some changes sa sarili niyo. Maaring on a personal level, on a spiritual level dito siguro ang malaking pagbabagong gagawin niyo, no? This is another change and transformation, si Owl, no? And this is also about intuition, no? Siguro, you know, divinely guided kayo dito sa mga gagawin ninyo, sa mga balak ninyong gawing pagbabago sa buhay ninyo. Parang siguro nararamdaman ninyo na meron kayong pull, no? To do these things sa ngayon, to do these changes sa buhay ninyo, no? So, yung dalawang sa hand naman yan. So, parang ano to, this is about protection, ano? So, you have nothing to worry about, you have nothing to fear dito because you are divinely protected. Dito sa mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo, sa mga bagong sitwasyon na kakaharapin ninyo dito, huwag kayong mag-alala. You have nothing to fear at all because divinely protected, guided, and guarded kayo. May mga divine guidance na pinapadala sa inyo dito, Cancer, for you to be guided talaga kung ano ang mga kailangang gawin, kung how are you going to start this change or how you're going to navigate these changes, no, na gagawin ninyo for yourself. Okay? So, what else? We have the pathless. Ayan. So, this is a situation wherein maybe you are facing a difficult decision, no? Maari talaga na yung pagbabagong yan, ano, na iniisip ninyong gagawin sa buhay ninyo in some areas of life. Maaring yan yung kailangan ninyong pagdesisyonan at maybe nahihirapan kayong pagdesisyonan ang sitwasyon na yan. Kung itutuloy nyo ba ang mga pagbabagong gagawin ninyo or you're going to stay where you are, no? So, maaring that is a very, very difficult for you kasi syempre, nasanay na kayo, no? Maaring nasanay na kayo sa kung anumang sistema, sa kung anumang paniniwala or how you carry yourself, how you perceive things, how you perceive the world, no? Nasanay na siguro kayo for the longest time na ganon na kayo, no? And ngayon, maaring naiisip ninyo na it's about time na to change, no? It's about time na to evolve, 'di ba? Kaya siguro nahihirapan din kayo kasi 'di ba, nasanay versus newness. So siguro may kaba, may pag-aalangan dito na siguro nag-iisip ang iba sa inyo, kakayanin ko ba, mapapanindigan ko ba yung mga pagbabagong ito na gagawin ko, baka sa una ko lang ito gagawin and in the middle, no, bibitawan ko din. So maaring ganoon, kaya may kailangan kayo ditong pag-isipan mabuti, no? You really need to be very sure of what you really want to do sa ngayon, no? Cancer. So, maybe then, yung parang distracted siguro kayo, no? There are some distractions dito, kaya hindi kayo nagkakaroon ng kalinawan sa inyong isipan at what you really want, no? What you really want right now na gawin ninyo sa buhay. So, maaring ganon ang ganap. So, what else? We have the puppeteer. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maaring merong mag-apologize sa inyo dito, no? Maaring someone have done something na medyo siguro nasaktan kayo before, or maaring may ginawang hindi masyadong maganda, no, sa inyo in the past. Maaring ngayon, no, that person is going to reach out to you at maaring humingi ng inyong kapatawaran, no? Maaring ngayon magbibigay na siya ng kanyang explanation bakit niya nagawa ang mga yon, bakit nagawa niyang saktan ka o nagawang lokohin ka, no? Yung talaga naririnig ko, lokohin. So maaring ngayon ninyo palang maririnig kung ano man ang side ng person na yon, no, na maaring nakasakit ng inyong damdamin in the past. So talagang kailangan din ninyo dito ng strength, no, for you to be able to face this person siguro, no?
Yun din ang aking napipick up dyan. So, what else? We have run away. Ayan. So, hala, baka ang iba sa inyo dito mag-run away. Siguro yung taong ito na nakasakit ng inyong damdamin in the past, baka pag nakita ninyo, baka mag-run away kayo, no? Baka takbuhan ninyo, iwasan ninyo. So, baka may ganung ganap dito ang iba sa inyo, no? Yun agad ang na-pick up ko dito. For others of you naman, you know, this could be running away from problems. This could be running away from challenging situations. So, maaaring siguro sa naguguluhan ang isip ninyo, siguro dahil overwhelming siguro ang sitwasyon ninyo na pinagdadaanan sa ngayon, ano, whatever problem that is na meron kayo, no, maaaring parang ang naiisip ninyong solusyon ngayon is to run away from that problem. But alam niyo, Cancer, you know, running away is not a solution, diba? Yung pag-iiwas, hindi yun ang solusyon, because dadating at dadating pa rin ang panahon, dadating at dadating pa rin ang pagkakataon na kailangan ninyong harapin, no? Harapin ang taong ito at harapin din ang problema, 'di ba? Kasi the problem is not going to run away from you, 'di ba? Hangga't hindi nasusolve, hangga't hindi ninyo hinaharap, hindi mawawala yan. It will stay, 'di ba? Kaya might as well, no, tatagan na lang ninyo ang inyong loob. Magpakatibay kayo, humingi kayo ng tulong, no, from the divine, no, para i-activate ang inyong courage, ang inner strength, so that you can face your problem, so that hanapan ninyo ng solusyon ang inyong mga problema, so that you can deal with it right now at hindi na magtagal, 'di ba? Hindi na magtagal at hindi pa humaba at hindi na makomplika, no, ang mga sitwasyon dito. And then also, no, I'm also picking up dito na this person, no, na maaaring lumapit sa iyo ngayon after so many years, after mahabang panahon, no, ngayon maaaring this person is going to show up, no, sa buhay ninyo para mag-explain, para mag-apologize, at siguro may mga bagay dito na i-disclose siya na ngayon nyo lang din maririnig, ngayon nyo lang din madidiscover, no? So, yun ang napipick up ko for some of you. But of course, it's not going to resonate with everyone, so just take as it resonates. So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin natin ang inyong mga trinkets. Paunang mensahe ninyo ay the Eiffel Tower. Ayan. So, this is travel, international travel, no? This could be a travel papuntang Paris, no? Papuntang France, maaari din naman na travel ito papuntang other countries, no? Other than France, maaring other European countries, or it is also possible na ang travel ninyo is bound to other countries naman outside of Europe. Maaring ganun din ang ganap, no? It could be pasyal, no? It could be magtuturo ang iba sa inyo dito. Maari din naman na ang iba sa inyo ay magtatrabaho, or maybe ang lakad ninyo is a business related travel, no? So, we have bicycle. Ayan. There is hard work ahead of you, Scorpio, no? Your situation might require you to put more effort, no? Exert more effort dito sa kung ano man ang pagkakaabalahan ninyo. This is flower. This is also about new beginnings and fresh start. So, maaaring kung ano man ang sisimulan ninyo dito, maaaring ito yung sitwasyon na magre-require sa inyo para mag-hard work kayo, para magsipag, magtiyaga, mag-persevere, no? At mag-exert ng extra effort talaga sa kung anumang bagay na ito, no? So, what else? We have Herald. Ayan. So, some of you dito, Scorpio, siguro meron kayong mga pagsisisi, no? May mga slight na pagsisisi sa mga nagawa ninyo in the past, or maaring sa mga hindi ninyo nagawa in the past. Maaring may mga what if, no? Mga gano'n. What if ginawa ko ang ganito? What if ganon ang nangyari, no? So, maaring may mga ganong ganap ang iba sa inyo dito. But you know what, Scorpio, ang mensahe din sa inyo ng ano na to, ng
energy na to is, may magagawa ka pa ba sa ngayon, 'di ba? It's already done, it's happened in the past already, no? Wala na tayong magagawa diyan sa ngayon, no? But we can do something about our situation sa ngayon, no? Na maaaring may mga sitwasyon ngayon na kailangan ninyong i-improve. Magagawa nyo yan ngayon. Kailangan ninyong magbuhos ng more effort, magagawa ninyo yan ngayon. But doon sa mga what if ninyo, maaari din na may mga sitwasyon kayo ngayon na that could be related to it, na sa ngayon nangyayari na you can do something about it. No, you can do something about it para hindi na kayo magkaroon ng same scenario in the past na mag-i-end na naman kayo na may what if na naman kayo. 'Di ba? So ngayon magagawa ninyo ang lahat ng pwede ninyong gawin para mas maging maganda, mas maging mabuti, mas maging maayos ang kung ano man ang sitwasyong pinagdadaanan ninyo sa ngayon, no? So, what else? We have the air, ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, may mga opportunities siguro na kumakatok sa inyo ngayon. May mga lumalapit na mga opportunities and possibilities. Pero, siguro parang teka lang, 'di ba? Para sa akin ba 'to? Teka lang. Awat muna, pag-iisipan ko muna, no? So maaring may mga ganong sitwasyon ng iba sa inyo. But remember, Scorpio, na yung mga opportunities na yan, lumalapit ang opportunity sa atin because it's meant for us. Kung hindi para sa atin yan, hindi yan mapupunta sa atin. It's not gonna come towards us kasi hindi naman yun para sa atin. Pupunta yan or lalapit yan sa kung kanino man yan meant to be, 'di ba? Pero sa iyo, no, lumalapit ang mga bagay na 'yan, ang mga sitwasyon na 'yan because it's yours, no? So, huwag niyo nang pagdudahan, no? Mararamdaman din ninyo 'yan eh. Napakalakas ng inyong radar, Scorpio. Gamitin ninyo ang inyong psychic abilities, no, to discern about those opportunities kung yan talaga ay makakabuti para sa inyo, alin opportunity ba ang mas best para sa iyo, mas fit para sa iyo, kasi maybe there are more than one opportunities dito na lumalapit sa inyo, kaya siguro din nag-hesitate din kayo, kaya siguro din parang mayroon kayong pagdududa, 'di ba? Kasi siguro ang iniisip ninyo, if it's meant for me, dapat isa lang, dapat yun na yun ang lalapit sa akin, no? Maaring may ganong iniisip ang iba sa inyo dito, Scorpio. But you know what, Scorpio? If, let's say, for example, merong lumalapit sa inyong opportunity, 2 or 3 or more than that, no, na opportunities, ibig sabihin yan, they are all meant for you, but God is giving you the opportunity or giving you the liberty to choose. No? Binibigyan ka ng laya, binibigyan ka ng pagkakataon ng Divine Universe na mamili ka kung alin yung sa tingin mo, no? Use your own judgment and discernment, no? Kung alin yung sa tingin mo ay talagang best para sa'yo, swak sa mga gusto mo, maaaring binibigyan ka ng pagkakataon na piliin mo talaga kung ano sa pakiramdam mo yung magiging masaya ka, doon mo makukuha yung contentment mo, yung mga ganun ba? See, you're given the liberty to choose, no? Kung meron mang more than 1 or 2, no, or more pa na mga opportunities na dumadating sa inyo. So, wag ninyong pagdudahan 'yon, no? Just in case may mga sabay-sabay na dumadating, 'di ba? Ang mga oportunidad. So, what else? We have the Queen. Ayan. So, feels like dito, no, you're going to be determined na din eventually. So maybe this is related to this hesitation, ano, energy. Na sa una siguro mag-hesitate kayo, magdududa kayo, but maybe one day, no, one day or one morning siguro marirealize ninyo na might as well, no, pag-isipan ninyo yung ano, yung kung alin yung kukunin ninyong opportunity. Might as well tignan ninyo din, i-consider din ninyo yung mga opportunity na lumalapit sa inyo. So,
it feels like magiging ganon ang ganap ng iba sa inyo dito, and instead of procrastination, and instead of pag-hesitate dito, maybe magkakaroon kayo ng energy shift dito at mapapalitan yung hesitation na yan, procrastination na yan with determination and drive, no? So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin natin ang mga trinkets ninyo. Ayan, so we have owl. Ayan, so yung owl represents change and transformation, and also intuition, no? So your intuition will be heightened sa ngayon, no, around this time, and marami din kayong mga gabay, no, that are going to flow through you sa ngayon, at kaya naman it is important for you to pay attention, no, sa mga intuitive messages. It's important for you to tune into your intuition, dahil kailangan nyo na marinig, kailangan nyo na ma-access kung ano man ang mga mensahe para sa inyo ng Divine Universe dito that can help you navigate this situation, these changes sa buhay ninyo, no? So we also have Star, and this is also about guidance. This is about intuition, inspiration, yung mga ganon, brilliance. So yun ang mga qualities ninyo, no, na maha-highlight sa ngayon, or that will be on display. Yung brilliance ninyo, yung intuition ninyo talaga will be heightened ngayon. Kaya alam mo, napaka-blessed ninyo ngayon, Pisces, kasi sa mga pagbabagong magaganap sa buhay ninyo, you are divinely guided, no? Papadalhan kayo ng divine guidance, papadalhan kayo ng Divine Universe, ng gabay, no? Ng ilaw, ng liwanag, so that makita ninyo ang tamang daan na tatahakin ninyo, maliwanagan ang isip ninyo kung ano ang mga nararapat ninyong gawin sa mga pagbabagong ito, no? So we have Hamsahan. This is about power and strength, no? So it feels like your inner strength, no? Your courage will be activated also around this time, and also your power, no? Talagang gagamitin niyo dito ang inyong willpower, kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari ng mga pagbabago sa buhay ninyo, ay talagang sisikapin siguro ninyo na talagang mangyari or magawa ninyo, no? So that is really, really beautiful. So what else? Pisces, we have the warrior energy. Ayan. So, feeling ko dito, burnout na kayo, no? Feeling ko burnout kayo. Maybe that is because siguro sa mga changes na mangyayari sa buhay ninyo, maaari din naman na for the longest time, talagang workaholic siguro kayo. Marami kayong inaasikaso, marami kayong ginagawa, no? Sobrang effort siguro talaga ang ginagawa ninyo lagi, Pisces. Kaya merong sobrang pagod na kayo. Sobrang burn out na kayo sa ngayon. Kaya step back a little, no? Lalo-lalo na sa mga pagbabagong ito na maaaring mangyari sa buhay ninyo. Marami pa kayong effort na gagawin. Marami pa kayong iisipin dito, no? Na mga kaganapan sa buhay ninyo. And that's gonna add to your exhaustion, diba? Sa inyong pagkapagod. Kaya maybe this is telling you to rest na muna, no? Mag-rest na muna kayo. Mag-step back na muna kayo na kung ano pinagkakabisihan ninyo, so that you can rest, no? So that you can recharge, okay? So that you will be ready, no? Sa pagharap sa mga pagbabagong yan sa buhay ninyo. So we also have the assassin. Ayan. So yung conviction ninyo dito will be heightened din, ano? Maybe ang iba sa inyo dito, Pisces, you know, maybe you are facing a very important decision dito. Maaaring related yan dito sa change na to, no? That could be related sa changes na gusto ninyong gawin, no? Na gusto ninyong
mangyari dito sa buhay ninyo. This is a very important decision na kinakaharap ninyo. Kaya siguro, nahihirapan kayong magdesisyon. Nahihirapan kayong pag-isipan ang mga bagay-bagay na kailangan ninyong gawin. Mga ganon, ano? Dito. And, hindi ninyo dito malaman siguro kung ano yung pipiliin yung choice, no? Maaaring you really have to make a choice dito if you're going to push through the change or not, no? Maaaring ganon. Maaari din naman na hindi. It could be a different situation, but most likely, hindi ninyo dito ma-figure out kung ano ang best move para sa iyo. Hindi ninyo ma-figure out kung ano yung best decision na gagawin ninyo dito. But you know what? Yung dalawang symbols na yan, it's telling you that you are divinely guided, no, Pisces? So all you need to do now is to tune into your intuition. Follow what your intuition is telling you, lalo-lalo na sa mga pagkakataon hindi kayo sigurado sa gagawin ninyo. Hindi kayo sigurado sa magiging decision ninyo, no? Or maybe hindi kayo confident, no, sa decision na gagawin ninyo. So tune into your intuition so that ma-access ninyo ang gabay ng divine universe sa inyo. Because when you allow your intuition to be your guide, makakasiguro din kayo, Pisces, no? Na kahit hindi ninyo mapag-isipan ng malalim ang kung ano man ang mga desisyon na gagawin ninyo, when you allow your intuition to be your guide, no, makaka-expect kayo na nadadalhin kayo niyan sa tamang desisyon, sa desisyon na makakabuti para sa inyo. Okay? So, tingnan natin kung ano ba ang ganap dito. We have the Alchemist. Ayan. So, talaga, no, parang all over the place ang isip ninyo, no? Parang sobra kayong nai-stress talaga. Kasi dahil dito sa mga iniisip ninyo sigurong pagbabago, dahil siguro sa pagod ninyo, no? Burnt out na kayo stressed out na kayo. Maaaring related yan dyan sa mga iniisip ninyong desisyon, sa mga iniisip ninyong pagbabago, or maybe din dahil sa trabaho, sa dati na ninyong mga ginagawa, pinagkakaabalahan. So talagang burnt out na kayo dito, no? Kaya parang off balance na, wala nang balanse sa buhay ninyo, kaya hindi na kayo nakakapag-isip na maayos, wala na kayong, parang ang hina na ng conviction ninyo sa sarili ninyo. Parang litong-lito na siguro ang iba sa inyo, Pisces. So you're all over the place dito. Kaya this is calling you to bring the balance back in your life then, no? This is calling you to reflect on things, no? Pag-isipan ninyo mabuti, magmuni-muni kayo, and maybe because then, yung mga, dahil sa dami ninyong ginagawa siguro, sa pagod na ninyo nararamdaman, or na-experience dito, wala na talaga kayong room para marinig or mapakinggan kung ano ang gabay sa inyo ng divine universe through your intuition. So when you do solitude, when you step back from what is causing you stress or what is taking so much of your attention, when you step back from that, makapagpahinga kayo, makapag-spend time alone kayo, makakapakinig kayo, no, sa sarili ninyo, sa puso ninyo, sa intuition ninyo. So, it is a must, no? It is a must for you to do so. Nang sa gayon, siguro kayo na maibabalik na ninyo ang balanse, ang concentration, ang focus sa sarili ninyo, and with that can help you, no, na manavigate ninyo ng mas maayos, ng mas organize, kumbaga, ang buhay ninyo ngayon, ang sarili ninyo, no, ang magkakaroon na kayo dito ng clear direction of which path are you taking ngayon, which decision, what decision are you gonna make, diba? Yung mga ganon, Pisces. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.